Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tila mainit na po talaga si Vice President sa taong bayan. Tila nagpapalakas na lang ng loob ho sa kanya yung mga DDS. Oo. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no. Alam po natin na si Mr. President Bongbong Marcos ang mga nag-a-appoint sa mga posisyon ho mga ka-action. Pero may iilan na mga gina-appoint ito si Mr. President na hindi naman bagay o hindi naman karapat-dapat o wala namang karanasan sa nasabing posisyon na kung saan ina-appoint po ang isang tao. Diba mga ka-action, mga kakamping? Kasi hindi po ito biro. Pira po natin ito. Tax po ito natin na sinisweldoho nila. Dapat, ang gawin ni Mr. President Bongbong Marcos sana na kapag may ina-appoint siya sa bawat departamento, yung kaaya-aya, yung karapat-dapat, yung may background sa nasabing posisyon na kanyang i-appoint. Diba mga ka-action, mga kakampeng? Para hindi naman masayang ang sweldo na pinapasweldo sa mga tao na ina-appoint niya. Ang problema dito, kaya lang siguro siya napipilitan na mag-appoint ng isang tao kahit hindi bagay sa isang posisyon dahil pampalubag-loob ho ito mga ka-action, mga kakamping. Sorry ha, pero alam ko naman po ang mga supporters ng Marcos is nananawagan din po na dapat ang i-appoint sa mga posisyon yung mga bagay naman po, yung mga dapat po, yung may karanasan po para hindi masayang ang pinapasweldo ho sa kanila. So dito po kasi kay Vice President Sara Duterte, ito po aminado po siya mga ka-action at guilty po siya. Dahil siya daw ay isa sa mga nag-cause ng stress dito sa Department of Education. Aminado po siya dito mga ka-action na wala daw siyang background sa nasabing education sa DepEd ho mga ka-action. So ano pong ibig sabihin nito, Vice? Sasahod ka na lang ba ng sasahod na wala kang ginagawa? Kung hindi nyo po kaya ang trabaho bilang isang DepEd Secretary, malaya na po kayo na magbaba sa posisyon bilang isang secretary ho. Kasi sayang po ang pinapasweldo sa inyo kung ganito lang naman po ang maririnig namin sa inyo. Wala pala kayong background na sa education, bakit nyo tinanggap ang nasabing trabaho? Di ba, Vice? Ano na lang, Vice? Maawa ka po. Malaki na po ang problema ng DepEd na hindi mo nasusolusyonan. Di ba? Kasi hindi mo kasi masusolusyonan kasi wala kang background pagdating sa education. Kasi paano mo magawan niyan ng solusyon kung ikaw mismo ay walang karanasan? Di ba mga ka-action, mga kakampeng? So ito po, matindi po itong panawagan ni Ma'am Cielo Magno ho, mga ka-action, dito kay Mr. President Bongbong Marcos, na kung saan pinapanawagan ni Ma'am Cielo Magno na kung papalitan na ang DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. So ito ho mga ka-action, panoorin po natin ang nasabing video. Philippine Vice President and Education Secretary Sara Duterte admits she did not review revisions to the new K-10 curriculum, citing her lack of background in the education sector. Guys, we have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Only in the Philippines nga naman, I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad nyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person
ang nakaupo sa Department of Education. Para nyo na rin sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yon? And here we are talking of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as Department of Education Secretary. So yun na ho mga ka-action, mga kagamping no, napakinggan na po natin ang ni Vice President Sara Duterte at ni Ma'am Shelo Magno ho, mga ka-action. So tama naman po si Ma'am Shelo Magno. Kung hindi po karapat dapat, palitan na ho. At mismo dyan si Vice President may pag-amin, no? Na wala siyang education background. Kaya hindi ho talaga dyan karapat dapat si Vice President Sara Duterte. Sara naman, Vice, kahit ikaw na lang po, common sense na lang po, kung hindi nyo po kaya ang trabaho, ikaw na po ang kusa na bumaba dyan bilang isang DepEd Secretary. Kasi hindi ho biro itong pinasok mo na trabaho, DepEd Secretary. Dapat magaling ka po dyan, maihandle nyo po ng maayos. Kasi lumalala na po ang crisis ng education na hanggang ngayon wala pa kayong plano kung paano nyo po ito masolusyonan. Paano nyo po maihandle ng maayos kung ikaw mismo ay wala kang background pagdating sa education. Dapat ang ipapalit dyan ni Mr. President Bongbong Marcos yung karapat dapat naman at may background sa pagdating sa education para maihandle ng maayos ang departamento ng DepEd. Kasi hindi na ho ito biro. At sayang po ang sinusweldo dyan. Sus, Diyos ko naman po. Oo, di ba? Mawalang galang na po sa inyo, Vice. Kami mismo manawagan din. Bumaba ka na po bilang isang DepEd Secretary. Tutukan mo na lang po ang pagiging Vice President mo. At doon, gumawa ka po ng magaganda ng mga plano kung paano ka makatulong sa Administrasyong Marcos. Total, ikaw naman po ang pangalawang ina ng Pilipinas bilang isang Vice President. Maawa ka naman po. Kusa na lang po, no? Por delikadesa na lang po. Total, may pag-amin ka naman. Kaya hindi mo na ma-review kasi wala kang background sa pagdating sa education, di ba? So, yun po mga ka-action. Simply, hashtag, palitan si Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary, no? Hindi ho yan masama ang pinapanawagan natin. Dahil mismo na din si Vice President, may pag-aamin na rin na wala siyang background pagdating sa education. Paano niya ma-handle ang ganyan bilang isang DepEd Secretary kung wala background ho, di ba? Ayan, aminado naman siya eh. Nagigilty siya, di ba? Oh, nagigilty ho kayo, Vice. Kaya sana kayong na mismo ang kusa na mag-resign dyan as DepEd Secretary. Please lang ho. Hindi ho yan masama, no? At hindi po kawalan sa inyo kung ikaw ay umalis dyan bilang isang DepEd Secretary. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Din-share ko lang ho sa inyo. Sana mapakinggan ho ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga panawagan ng mamamayang Pilipino na palitan na si Vice President as this DepEd Secretary. Kasi hindi na ho biro ang nangyayari sa crisis na kinakaharap ng DepEd ngayon mga ka-action, no? Mr. President, sana po makinig naman po kayo. Huwag ho kayong matakot, di ba? Kasi kami po ang nagpapasweldo dyan. Taong bayan ang nagpapasweldo. Isang ano mo rin yan, bakit ka ho matatakot? Eh, mismo naman si Vice, hindi naman talaga niya siguro kaya yan. Kaya may pag-amin siya dyan. Kaya please lang, Mr. President Bongbong Marcos, palitan nyo na po si Vice President Sara Duterte. Maawa naman po kayo. Yeah? So, yun na ho, mga ka-action, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.